po sa may Katipunan Avenue, Loyola Heights, Quezon City. Tala natin sa may Maintok Street, si Katuna Village, Diliman, Quezon City. Good afternoon. Senator Robin Padilla, inamin naman niya na kahit sunugin siya, amoy siya Duterte. Okay. So can we say blind follower? Inadmit naman niya eh. Pero may tanong din po ako sa inyo, Yusek, kasi ang sabi po ni Senator Robin medyo disappointed siya dun sa naging desisyon ng ICC Appeals Chamber na hindi nila mapapalaya ang dating Pangulo. Ano pong reaksyon mo? Yun ang sinabi ng korte. Okay. So kahit disappointed siya, wala naman siya magagawa. Okay, sige. Okay, sige po, thank you. Tuloy lang po natin. Go ulit, Yusek. Okay. Wala po kami participant. Grabe yung ulata natin. Dito kayo alam niyo nilata yung passport niya none other than Harry Roque. Ano yung magsasabi niyo, Yusek? Sa aking palagay, he's a user. Ginagamit niya ang mga Duterte para masabi na may political persecution. Kasi kung wala yung pangalan Duterte, alam naman natin kung ano yung kinakaharap niyang kaso. It's a criminal case for trafficking, human trafficking, na malayo sa pagmumulitika. And as a matter of fact, sabi nga ni Kaufman, you are not needed here. Umuwi ka na sa Pilipinas. Okay. Harapin mo ang kaso mo. It means, hindi ka kailangan dapat sa dahig. Pero he's still using the name of Duterte para mapakita niya doon sa kanyang petition for asylum na political persecution. So, feel ko, he's a user. Pero ang tanong ko lang naman kay Yusek ay, ano pong tinanghalian nyo kanina? Kumba! Hindi naman po kayo napaaway sa pagkain ng humba. Hindi. Mapayapa naman po ang pagkain ng humba. Binayaran ko eh. Thank you, Yusek. Kayo, pag kumakain kayo, magkabahay kayo. Di ba, inimbitahan na kayo? Ang dami nyo kumain. Ay, inimbitahan ba? Baka bigat ang sa lang doon. Natin na lang. Okay, sige po. Okay, Yusek. Magic Roleta pa. Roleta, alam niyo po ba kung nasa si Senator Bato? Eh nako, baka na naman magiging controversial na naman yung tanong mo kung nasa saan ang mga Kayo po ay taga-estado. Nasaan po ba si Senator Bato daw? Unang-una, hindi naman nila ako kaalyado. Wala ako sa TDS Multiverse. Wala tayo sa TDS Multiverse. Unang-una, hinahanap na nga rin siya ni SP Tito Soto. At yung mukhang hindi na siya nakakapagtrabaho at napapabayaan niya ng kanyang trabaho. So, ang hanapin natin, maliban kay Senator Bato, nasaan yung tapang niya? Ang tawag dito, sinabi niya nung impeachment, guided daw siya ng Holy Spirit. Pero may ibang spirit na umapakawin sa kanya. Holy Spirit na daw! Hindi ang tanong ko nga dito kay Senator Bato, kasi sinabi ni Ombudsman, di ba po, na baka may paparating na, o lumabas na nga ata para sa kanya na nakita niya na daw yung arrest warrant mula sa ICC, no? Kayo po, sa tingin niyo po ba ay papasok sa proseso, magpapaloob ba sa proseso, magpapa-aresto po ba, Senator Bato? Naku, tandaan natin ano ba nangyari sa pagpapa-aresto dati kay Pastor Tibuloy? Kung parang hindi nga nakatulong sila kay General Torre at the time, at sila pa yung nagpapaimbestiga na mukhang merong mga pang-aabuso sa kaibigan nila na si Pastor Tibuloy. So, di natin alam kung the same scenario, same
pattern ang mangyayari dyan. Kung sa Senado naman po, kasi may mga panawagan din na dapat daw proteksyonan ba siya ng Senado? Dahil dapat, di ba, hindi daw siya pwedeng dakipin habang nasa Senado. At disagree ako dyan. Siyempre, kilala naman natin Suarez, di ba? Dapat hindi na proteksyonan ng Senado. Ano pong mensahe niyo? Tingin ko, alam naman ng Senado hanggang saan yung limit nila. Kasi pag yung penalty, ang imprisonment is more than 6 years, hindi na nito maikukubli. Baka yung pamunuan ngayon ni Senator or rather FPP to ang question kapag na-violate yung Constitution. Okay. Sige. Ay, maraming salamat, Yusek. At ready na ba kayo ulit? Yes! Okay, Parang may pa dito na dapat na mapili. Siyempre, wala pa sila namin sa pagtigil ng Wala. Napaka-magical po ng ating roleta. Ang napili naman po ay si Vice President Sara Duterte na recently sinabi ay, ang sabi ni VP Sara ay, siya naman daw po pala ay ready na. Oo, ready naman daw po talaga na pala siya mag-assume kung kinakailangan. Ang inyo pong comment. Alam mo, nasa konstitusyon naman yan eh. Ang Vice President naman talaga dapat ready kung legally mawawala ang Pangulo sa posisyon. Pero sa ingay ngayon, na yung mga kaalyado pa niya sasabing mag-resign ang Pangulo at meron pa sila, meron mga team-itim pa na nanggugulo. So, in the midst of that, sasabihin niya ngayon na ready siya. Alam mo ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, ready siya para sa mga extra judicial remedy. Parang unconstitutional. Ready siya for that remedy. So, yun yung hidden message dyan. Kaya sinabi natin political destabilization, yung kanyang pananalita. Tsaka ano daw po no, yung pagiging yung bukod sa pagiging ready, ang tanong din kasi ng ating mga kababayan ay competent ba, 'di ba? Mapagkakatiwalaan ba kung siya po ay aakyat bilang pangulo? Kasi ako, ang natatandaan ko, hindi pa rin nasasagot yung mga aligasyon tungkol sa paggamit ng confidential funds, no? Kaya nga kung nananghalian po kayo ng humba kanina, baka gusto na mamaya merienda ng mga ensaymada. Ay, eh. Hindi kaya yung Cecilia. Kung po kayo yung mamaya baka tips ang inyong kainin mamaya. Papadala natin siya ng baon later. I agree with the clip, Carlo. Kasi, kung ito mismo, may issue ka about corruption. Hindi ka pwede magmalinis ngayon. Ikaw parang malinis ka, pero wala kang issue ng corruption. Hindi pa nga nagsasagot yun eh. At sabi nga natin, yung itong pagpapahayag na ready siya, anong purpose? Anong purpose na napakalinaw noon? Especially maraming rallies ngayon. Alam na natin kung ano ibig sabihin. Ano nga yung rally ngayon laban sa katiwalian. So kung ikaw mismo meron mga aligasyon ng katiwalian, Hindi mo pa rin sinasagot ng diba, direkta. para mahirap din na ikaw ngayon ang magpopronta at sasabihin na ready na ako, di ba? Yun. Saka, mahirap maging presidente kung puro bakasyon ka, swimming, Oo. Kayo po ba kilala yung Cosplay. huling nakapagbakasyon? cosplay pala cosplay. Kailan Matagal ako? na? Oo, matagal na. Ay, buti po kayo hindi pa kasi yung iba po nag-world tour. Nagkakapatay na yung sponsor yata, no? Okay. Sige, makasabay tayo. Bapong tayo. Makasabay natin ang pag-ikot. Oo. Let's go sa ruleta natin. Okay. Sino naman kaya ang natin sila. So, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po.